ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na sa bawat pintong nagsasara ay merong bintanang nagbubukas. Ibig sabihin sa bawat pagkakataong nawawala ay merong bagong pagkakataon na dumadaloy. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, nagkaroon na ba kayo ng dream boy? Ako kasi ay oo. At syempre kung mangangarap na lang din ako ay bakit hindi ko pa lubos-lubusin? Kung tatanungin ninyo ako kung ano ba ang tipo ko sa isang lalaki ay sasabihin ko na mabait, makadiyos, maalalahanin, sweet at may respeto sa akin. Karamihan naman sa mga babae ay ganon ang hanap lalo na kung pangmatagal ang relasyon ng gusto nila. At lahat ng yon ay nakita ko naman sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at masayang nakikinig ng paborito kong programa sa radyo na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. 31 years old at taga Marikina pero nagtatrabaho ako sa isang advertisement company sa Cubao. Nabanggit ko na lahat ng mga katangiang hanap ko sa isang lalaki ay nakita ko sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Totoo yon dahil naging kami noong nasa high school pa lamang. Iisa lang din ang eskwelahang pinapasukan namin ng kolehiyo, bagaman magkaiba kami ng kinuhang kurso. Sabay kaming nakapagtapos at noong nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho ay nangarap namang kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Pareho kaming nasa 25 years old nang magsama sa isang bubong. Pero taong 2020 ay may nangyari sa aming pinaka-iingatang relasyon, Papa Dudut. Melissa naman! Huwag mong gawin sa akin to! Ayoko mag-iwalay tayo! Anong ayaw mo nagloko ka nga, di ba? Paskong Pasko pa naman! Tapos bungad mo sa akin yung ultrasound na babaeng nabuntis mo? Sorry! May magagawa pa ba yung sorry mo? Ilang buwan mo na pala ako nilaloko! Kaya nga sorry! As if may magagawa pa yung sorry mo? Hindi lang talaga kaya ng konsensya ko na magpatuloy pa sa panluloko namin, kaya umamin na ako sa'yo. Ha! So ano gusto mo mangyari? Matuwa ako kasi umamin ka na may ebidensya pa ng bata na nabuo nyo ng malanding babaeng yon. Ayos ka rin talaga eh. Melissa, kahit anak ko yung batang ipinagbubuntis niya, wala naman akong planong makisama sa kanya eh. Magsusustento ako pero… Pero ako pa rin ang pipiliin mo, ganon? Oo! Paano ka nakakasiguro na papayag pa ako sa gusto mo mangyari? Melissa, please. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Inaamin ko naging gago ako. Okay? Nagpadalos-dalos ako kaya ako natukso. Yun ang totoo. Tsaka maniwala ka o sa hindi, mahal na mahal kita, Melissa. Sinungaling ka! Kung talaga mahal mo ako, sa una pa lang hindi mo ako maiisip saktan. Kapal naman ang mukha mong pinugin ang ulo ko. Hindi ako tanga ah! Matagal na tayo, marami na tayong nalagpasan. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsasama natin, ngayon lang ako nagloko. Tao lang ako, nagkakamali rin. Hayaan mo na lang ba na matapos ng ganito yung relasyon natin? Kapal din talaga ng pagmumukha mo ibalik sa akin ng sisi kung bakit gusto ko nang tapusin tong pesting relasyon natin, no? Ang akin lang, intindihin mo naman sana. Anong iintindihin ko? Naiintindihan ko lahat. Sa bibig mo na nang galing, nagluko ka. Sinira mo yung tiwala ko sa'yo, Juancho. Wala akong pakialam kung ngayon mo lang ginawa dahil ang punto rito, sana hindi mo ginawa.
Alam mo, hindi ko alam kung saan mo pinupulit yung mga katwiran mo. Bulok na nga, masyado pang baluktot. Bahala ka na nga dyan! Aalis na ako! Please naman, Melissa. Please. Sandali lang. Melissa! Huwag mo akong hawakan! Nandidiri ako sa'yo! Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya eh. Sorry. Wala na sabing magagawa yung sorry mo eh. Tiwala ko na yung sinira mo nung magloko ka. Hindi mo na yung maibabalik pa kasi sirang-sira ka na sa akin! Pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ko yun. Oo! Mahal pa nga kita pero ang sakit-sakit na! Akala mo yata ganun lang kadaling iproseso lahat ng mga pinagtapat mo sa akin? Kung sa'yo madali, sa akin sobrang hirap! Ang sakit-sakit, Wanjo! Yung mga tao sa labas masayang nagdiriwang ng Pasko tapos ako ganito! Nasasaktan kasi niloko mo! Nasasaktan din naman ako eh. Hindi lang ikaw. Saan banda ka nasasaktan? Sige nga! Sa pakikipaghiwalay mo. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung pesim pakiramdam mo. Ni hindi ka nga nakukonsensya nung nagloko ka. Ni hindi mo ko naisip na nagpapakasarap ka sa piling ng babae mo. Tapos sasabihin mo sa akin na nasasaktan ka dahil gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Lakas talaga ng amats mo eh. Hoy Wancho! Alam mo na nung una pa lang ayoko na sa mga manloloko. Pero ginawa mo pa rin. Kaya ano pang aasahan mo sa akin? Manatili sa relasyong to at magpakamartir? Hindi ko gagawin yon. Sino ka ba? Please naman, Melissa. Huwag mong tapusin ang ganito yung relasyon natin. Huwag mo akong iwan. Please lang din. Huwag mo na akong pigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Please, Melissa, please. Kaya mo kang gumawa ng kalokohan mag-isa eh. Alam ko makakaya mo rin na mawala ako sa buhay mo. Sana, bago ka gumawa ng kasalanan, naisip mo muna yung pwedeng mangyari sa oras na malaman ko. Ngayon, kung totoong nagsisisi ka, panagutan mo yung anak mo. Magpakatatay ka sa kanya kagaya ng sinabi mo. Pero ayoko na makisawsaw pa sa buhay nyo. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Hiwalay na tayo! Papadudo tulad ng sinabi ko ay dreamboy ko si Juancho. Pero dahil sa ginawa niyang panloko sa akin ay nawala na rin kaagad ang tiwala ko sa kanya. Nakakalungkot lang dahil alam naman niya na simulat sa pool ay hindi ko kayang konsintihin ang cheating. Malala pa dahil nag-anak siya sa babaeng kasama niyang niloko ako. Kaya naman ako na mismo ang kusang umalis sa buhay niya noong mga panahong yon. Naghiwalay kami ni Juancho kahit na mahal ko pa siya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, nitong 2024 lang ay nakatagpo ako ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Allen. Magkatrabaho kami at siya ang pinakatahimik sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan ko siya kahit na hindi siya sweet na tao. Sa kabila noon ay maalalahanin naman siya, nakikinig ng mabuti kapag nagkukwento ako. Bagay na na-appreciate ko sa kanya noong kailangan ng kaibigang makakausap. Hindi nga nagtagal ay nagka-developan kami. Nagkagustuhan hanggang sa nagkalakas siya ng loob na sabihin gusto niya akong ligawan. Tapos ay sinagot ko na nga siya pagkaraan ng isang buwan, Papa Dudut. Wow! Ang ganda naman sa cafe na to. Ang cozy at ang ganda ng ambience. Plus points din na masarap ang kape nila at pastries. Saan mo to nahanap? Nakita ko lang sa Facebook. Naghahanap kasi ako ng place na pagdadalhan sa'yo para sa sunod nating date. Baka nabobore ka na sa apartment ko kasi doon lang tayo lagi nagde-date kaya naisip kong lumabas naman tayo. Napaka-thoughtful mo naman. Pero iko-correct ko lang. Hindi ako nabobore sa apartment mo. But thank you kasi dinala mo ako rito. Ngayon lang ako nakapunta rito in fairness. Ako rin. Hindi kasi ako mahilig lumabas at tumambay sa mga cafe. Alam ko naman na bahay-trabaho ka lang eh. Ganon na nga. Pero curious lang. Ano yun? Hindi ka ba nabobore? Sa apartment ko?
Oo, tsaka sa hindi mo paglabas. Hindi. Baliktad kasi ako. Mas madali ako mabore sa labas kaya mas gusto ko nasa apartment. Wow! May mga tao pala talagang katulad mo. Oo naman, nag-i-exist kami. Huhulaan ko. Nung hindi pa tayo, iniisip mo na weird ako, no? Actually, oo. Pero don't get me wrong, ha? Okay lang naman. Sanay na ako na pag-iisipan o nasasabihang weird. Pero wala namang mali sa pagiging weird. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Wala kang inaapakang tao. Hindi lang talaga pare-pareho level ng social battery ng isang tao. Siguro nga nung una, nagtataka lang ako kung bakit pag niyayaya ka naming lumabas uwing-uwi ka lagi. Parang wala pa nga akong matandaan na may gimmick o inuman sa department natin na sinamahan mo. Oo, di talaga ako mahilig gumimik at uminom ng alak. May masama rin kasi akong karanasan sa pag-inom. Talaga? Pwede ko bang malaman kung ano yon? Pwede naman. College ako noon, nasa 3rd year yata. Niyaya ko ng pinsan ko na uminom kasama mga barkada niya. Birthday celebration daw kasi nung isa nilang kaibigan. Sabi magsama pa raw ng iba para marami at masaya. Ayaw ko talaga pero nahiya naman akong tumanggi dahil close rin kami nung pinsan kong yun. Magkaedad lang kami at para nang magkapatid. Kaya ayun, napasubo ako. Sumama ako sa inuman at nalasing. Tapos nabugbog dahil nagkapikunan sila. Damay ako. Wala akong nagawa. Di ako nakalaban dahil hilong-hilo na ako nun. Pagising ko nasa ospital na ako. Habang iyak ng iyak ang mama ko. Akala niya kasi mamamatay na ako nung araw na yon. Huy, grabe naman yung nangyari sa'yo. Kaya simula nun, ayoko na uminom ng alak. Mabilis akong malasing eh. Mahina sistema ko dyan. Kaya pala. Tama lang na iwasan mo lalo may hindi pala magandang nangyari sa'yo noon. Pero ano palang nangyari sa pinsan mo at mga kaibigan niyang gumulpi sa'yo? Pinabarangay ng mama ko yung mga bumugbog sa akin. Tapos yung pinsan ko na nagsama sa akin malaki ang pagsisisi. Sa huli nagkabati rin naman kami. Dahil di ko naman ugali magtanim ng galit sa isang tao. Sabi ko napatawad ko na siya. Bait mo naman. Masaya ako na kahit paano okay na kayo. Oo, pero di na ako ulit sumama sa mga yaya niya kahit hindi inuman. Ewan, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Kung ako ang nasa posisyon mo, mawawalan din ako ng tiwala sa pinsan mong yun. Isang beses pa nga lang ako niloko ni Juancho, umayaw na ako. Paano pa kaya kung naipahamak ako, diba? Kaya nga, pero may parte sa akin na nagsisisi kasi tiniis ko siya ng matagal na panahon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Namatay na kasi siya nung pandemic. Tinamaan ng COVID-19. Hindi ko pa alam na may sakit siya nun at binalita na lang sa akin ng tita ko yung nangyari sa kanya. Bago raw siya mawala, paulit-ulit niyang sinasabi na ihingi raw siya ng tawad sa akin. Huli ko na rin nakita yung chat niya na humihingi ng sorry dahil sa nangyari nung mga bata pa kami. Grabe naman yun, naiiyak ako. Huwag kang umiyak, nakaraan na yun. Sa ngayon, unti-unti ko nang natatanggap na wala na siya. At napatawad ko na rin naman ang sarili ko. Mabuti naman kung ganun. Pero wag na natin yung pag-usapan. Date natin to eh. Sabagay. Ay, babe, malapit na pala birthday ko. Nakapag-isip ka na ba kung pupunta ka sa bahay para samahan ako mag-celebrate? Tungkol sa bagay na yan, may iba kasi akong plano kaya di ako makakapunta sa inyo. Ganun ba? Sayang. Gusto ka pa namang makasama ni na mama at papa. Alam mo namang hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa kanila, di ba? Tsaka di ko alam kung paano pakikisamahan mga kapatid mong lalaki. Nakwento mo na mahilig sila sa mobile games pero ayoko nun eh. Pasensya na talaga, babe. Papadudot kabaliktaran ng pagiging sweet ni Juancho ang ugali ni Allen. Hindi kasi siya masyadong showy lalo na kapag nasa public kami. Madalas tahimik lamang siya at nakikinig lamang kapag nagkukwento ako. Pero nagkukwento rin naman siya tulad na lang noong date naming yon. Hindi ko naman sila kinukumpara dahil minahal ko naman si Allen sa kabila ng mga ugali niyang yon. Marespeto naman siya sa akin, mabait siya at maalalahanin. Mahiyain lang talaga siya at feeling ko ay nahihirapan siyang i-express ang nararamdaman niya sa pamamagitan
ng salita. Bukod doon ay wala pa siyang masyadong karanasan sa pagkakaroon ng karelasyon. Ako ang una niya, kaya naninibago pa rin siya. At bagaman hindi siya ang una ko, naninibago rin ako sa relasyon namin, Papa Dudut. Masasabi ko na kapwa andun pa kami sa stage ng pag-a-adjust kung paano namin sasalubungin ang isa't isa para magtagpo kami sa aming relasyon. Alam ko na medyo matrabaho yon, pero sa nakikita ko naman ay pareho kaming willing na mag-compromise at yon ang pinakamahalaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuloy ang birthday ko na may dalawang selebrasyon. Una ay sa bahay namin kasama ang pamilya at malalapit kong kaibigan. Pangalawa ay yung kami lang ni Allen. Bale, sinurpresa niya ako sa apartment niya, may pa-wall decoration pa siya at lobo. At may mini cake na rin. Naganda rin siya ng mga paborito kong pagkain, palibasa'y magaling magluto ang boyfriend ko. Bagay na gustong gusto ko sa kanya. Kaya naman sobrang saya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin gaanong kapalagay ang loob ng pamilya ko sa boyfriend ko. Nasanay kasi sila na palagi kong kasama si Juancho sa mga family gathering namin. Bukod doon ay sobrang close nila ng mga kapatid kong lalaki. Magkasama silang naglalaro ng mobile games, malapit din ang ex ko, kina mama at papa, kaya nung naghiwalay kami laking lungkot talaga nila. Lalo na ang mama na parang tunay na anak na ang turing sa ex-boyfriend ko, Papa Dudut. Wow, ang dami niyo namang pinamili, Ma. Marami ba yan? Kakaunti nga lang yan eh. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon? Yan na lang ang mabibili mo sa 5,000. Para sa akin marami pa rin yan. Hindi ka pa kasi nanay. Ano namang pong kinalaman nun? Kapag nanay ka na, ikaw na yung magbabudget sa bahay. Doon mo palang malalaman yung sinasabi ko sa'yo na sa mahal na mga bilihin ngayon, kaunti na lang ang mararating ng pera mo. Si Mama talaga. Palagi niyo sa akin hindi nagbabudget. Siyempre, ramdam ko naman po yung sinasabi niyo na pagtaas ng mga bilihin dahil gumagastos din ako. Basta, mas maiintindihan mo ako kapag naging katulad na kita. Matanong ko lang ha, huwag ka magagalit nak ha. Ano po yun? Yung bang boyfriend mong si Allen, may plano kang pakasalan? Po? Sino bang mas matanda sa atin? Ako ba o ikaw? Kayo po. Ako raw mas biging ka pa sa akin. Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko Bakit, hindi ba? Hindi po. Kakapacheck up ko lang ng tenga sa ear doctor nung nakaraang araw. Kaya tiwala ako na matalas ang pandinig ko. Tsaka nagulat lang naman ako sa sinabi niyo kaya nagtanong ako. Anong nakakagulat doon? Nasa tamang edad na rin naman kayo para magpakasal. Oo nga po. Pero wala pa yun sa plano namin. Ay naku, huhulaan ko. Dahil bago pa lang kayo ni Allen. Kasama na po yun. Pero wala pa talaga sa usapan namin yung kasal. Sige. Concern lang naman ako Kasi kung walang plano yung boyfriend mo na pakasalan ka, baka nagsasayang ka lang ng panahon para sa kanya. Manaman, sobra kayo sa boyfriend ko. Hindi ako sobra. Ayoko lang kasi na magsisi ka sa huli. Ano naman po yung pagsisisihan ko? Sige nga. Na sana nagpakasal ka na at nagpabuntis habang bata pa yung matres mo. Baka nakakalimutan mo, 31 ka na. Sa susunod na taon, lagpas ka na sa kalendaryo, Melissa. Aba, kukunat yan. Sobra naman po kayo sa kukunat. Totoo naman yun Yung anak nga ng kumari ko, 35 na nagpakasal. Ayun, hanggang ngayon nananalangin pa rin na sana magbuntis na siya. Hindi naman po kasi basta-basta ang pagpapakasal. Tsaka malay natin kung meron pala siyang mabigat na dahilan kung bakit noon lang siya nagpakasal. Ang mabuti nating gawin manahimik na lang kung wala tayong magandang sasabihin. Grabe ka naman sa mama mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi nyo na po kailangang sabihin kahit totoo kung makakapanakit kayo ng ibang tao. Alam ko hindi rin naman nila ginusto yung sitwasyon nila. Mabuti pa ipagdasal na lang natin na magkaroon na sila ng anak.
Pati ba naman yan ako pa kailangan magdasal? Pwede bang ikaw na lang? Marami na akong pinagdarasal eh. Ibang klase talaga kayo, Ma. Nasabi ko lang naman yun kasi gusto ka namin na magkaanak ng papa mo. Siyempre, hindi na kami bumabata. Wala ka ba talagang balak na ipakita sa amin yung magiging apo namin sa'yo? Meron na naman po kayong apo sa akin. Yung pusa ko. Ay, nako, kahit kailan talaga napaka-piloso po mong bata ka. Hindi na po ako bata. Kayo may sabi niyan kanina, 'di ba? Concern lang naman nga ako sa'yo. Bakit po ba bigla kayo naging concerned sa akin? Kasi kanina nakita ko si Juancho doon sa grocery eh. Si Juancho po? Oo, yung dati mong boyfriend. Okay. Ano pong nangyari? Wala naman. Nagkumustahan lang naman kami. Natuwa ako kasi hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya sa akin. Siya pa rin yung mabait, palabate, at magalang na Juancho na kilala ko. Tapos mas natuwa ako dahil kasama niya yung anak niya. Talaga po? Oo, ang cute na bata. Yung kinakasama niya, kasama rin ba niya? Yun nga, kinuwentuhan ako na matagal na raw silang hiwalay. Yung babae raw yung nagloko eh. Sumama pa naman sa iba tapos iniwan sa kanya yung anak nila. Grabe, naawa nga ako kay Juancho kasi mukhang pagod na pagod sa pagiging tatay. Ayun, naisip ko, sayang kayo. Kung kayo sana nagkatuluyan, di may anak na rin kayong ang cute na cute. Ma-excuse lang tumatawag si Allen. Ha? May sinasabi pa nga ako, nagkukwentuhan pa tayo oh. Hello, babe? Hi babe, busy ka ba? Hindi naman, bakit? Labas tayo, sunduin kita. Talaga? Saan tayo pupunta? Secret, basta, surprise. Ikaw nawiwili ka na sa pag-surprise sa akin. Oo naman, tsaka sigurado ako magugustuhan mo yung pupuntahan natin. Nakita ko lang yun online, magaganda reviews. Excited ka na ba? Oo naman. Teka, magbibihis lang ako. Papadudot, naiintindihan ko naman si Mama kung nahihirapan pa rin siyang mag-move on sa paghihiwalay namin ni Juancho. Tulad nga ng sinabi ko ay close sila. Parang anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko. Pero alam naman nila na nasaktan talaga ako ng husto sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. At some point ay nagalit din sila ni Papa kay Juancho. Pero siguro ganon lang din sila kadaling magpatawad at lumimot. Ako kasi hindi, Papadudot, lalo na ako yung ginawa ng mali. Kung tatanungin ninyo kung napatawad ko naman si Juancho ay oo naman ang sagot ko. Nagalit ako sa kanya ng husto pero mas nanaig pa rin yung pagpapatawad sa puso ko. Kasabay noon ay pinalaya ko na rin siya sa buhay ko. Bago ko nakilala si Allen ay subsob ako sa pagtatrabaho, Papadudot. Pero noong naranasan ko ulit magmahal at nahanap yon sa katauhan ng current boyfriend ko, mas naging masaya ko. Kaya naman alam ko sa sarili ko na wala na akong natitirang pag-ibig kay Juancho. Masaya na lang ako na naging mabuti siyang tatay sa anak niya gaya ng kinuwento ni Mama. At wala na akong pakialam sa status nila ng kinakasama niya. Sa kabila ng lahat ay masyado talagang mapang-asar ang kapalaran. Isang linggo pagkatapos ng kwentuhan namin yon ni Mama ay gano'n na lamang ang gulat ko nang makita si Juancho sa bahay kasama ang anak niya, Papadudot. Juancho rito? Inimbitahan ko. Chinat ko. Pumayag naman siya. Sabi ko isama niya yung anak niya. Dito na sila kumain ng hapunan. Bakit niyo po ginawa yun? Bakit naman hindi? Birthday ko naman ngayon. Alam ko po pero hindi niyo naman sinabi sa akin na papupuntahin niyo siya. Kung sinabi ko sa'yo baka umalis ka. Alam ko ayaw mo siya makita kasi hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa inyo noon. Nakapag-move on na po ko pero hindi ibig sabihin nun okay na sa akin na makipagkaibigan sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinunta rito ni Juancho. Ako naman, kaya huwag ka na masyado maraming sinasabi dyan. Excuse po tita.
Oh, ikaw pala, Juancho. Bakit? Kanina ko pa po kayo hinahanap, nandito pala kayo. Kausap niyo si Melissa. O bakit? May kailangan ka ba sa akin? Meron po. Ibibigay ko po sana tong regalo ko sa inyo, nakalimutan ko ibigay kanina eh. Medyo nahiya po kasi akong iabot. Naku, nag-abala ka pa talaga ha? Syempre tita, hindi ko po pwedeng palagpasin na bigyan kayo ng regalo ngayong birthday nyo. Pagpasensya nyo na po kung hindi maganda yung pagkakabalot ko. Alam nyo naman na wala talaga akong talent sa pagbalot ng regalo eh. Ay, naku wala yun. Sisirain ko naman eh. Sa bagay. Oh, paano? Doon ko na sa sala bubuksan ito ha? Ay, sige po. Samahan ko na po kayo, ma. Anong samahan? Hindi, maiwan ka dyan. Mag-usap kayo ni Juancho. Po? Sige na, doon na ako sa sala. Pansin ko parang ang weird ng nanay ko. Bakit naman weird? Parang hindi ka na nasanay kay tita. Hindi kaya ganun kadaling masanay kahit nasabihin mong nanay ko siya. Sa bagay. So, kumusta ka naman? Ayos lang. Good to know. Laki na ng anak mo ah. Tama nga si mama nung kinuwento niya, sobrang cute ng baby mo. At kamukhang-kamukha mo pa. Siyempre, malakas dugo ko eh. Wow, yabang natin, mga 20. Ikaw, kumusta ka naman? Okay na okay ako. Busy sa trabaho as usual. May boyfriend ka na ba? Oo, meron na. Buti naman kung ganun. Ako kasi, balik sa pagiging single. Kaso may anak na kaya single dad. Okay. Hindi mo ba itatanong kung ano nangyari sa amin ng nanay ng anak ko? Nabanggit lang ni mama na hiwalay na kayo kasi nagloko yung babae. Totoo yun. Nagloko nga siya. Wala pang isang buwan yung baby namin nung malaman ko na matagal na pala niya ako niloloko. Kaya pala tinangka niya rin noon na makunan siya kasi ayaw pala niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Buti na lang naging safe pa rin yung anak namin at naipanganak ng maayos. Grabe naman yung sinadyang makunan. Napakawalang kwenta naman niyang ina kung ganon. Ay, may mga ganong tao talaga. Hayaan na natin siya. Takot na takot ako noon para sa anak namin nung malaman ko na sinadya niyang tangkain na makunan siya. Galit na galit ako noon sa nanay ng anak ko. Ang katwiran niya kaya ayaw niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Nagbago na raw yung isip niya. Dahil gusto niya raw sumama dun sa lalaking nakilala niya na taga ibang bansa. Kaya nung ipanganak niya yung anak namin, nako, ura-uradang umalis. Ang hirap naman nun. Oo, ang hirap sobra. First time dad, walang kaalam-alam kung paano mag-alaga ng bata, buti na lang tinulungan ako ng ate ko. Inaral ko rin naman kung paano mag-alaga kaya kahit paano nagamay ko. Pero sobrang hirap na pagsabayin yung trabaho tsaka pagiging tatay. Wala akong masabi. Nalulungkot ako kasi naranasan mo yan. Pero hanga ako sa'yo dahil kinaya mo at kinakaya pa rin hanggang ngayon. Tama ka. Wala akong hindi kakayanin para sa anak ko. Mabuti naman kung ganun. Kayo, nung boyfriend mo, may plano na ba kayo magpakasal? Alam mo, ikaw na yung pangalawang tao na nagtanong sa akin yan. Una sa listahan si mama. Ganun ba? Pasensya ka na kung naitanong ko. Sana hindi mo maisip na nakikialam ako. Hindi naman. At para sagutin yung tanong mo, wala pa. Tsaka ini-enjoy muna namin yung estado ng relasyon namin. Hindi kami nagmamadali. Papadudot kahit na nagulat ako sa hindi namin inaasahang pagkikita ni Juancho ay masaya naman ako dahil napaka-responsable niyang ama sa kanyang anak. At kahit na hindi naging maayos, ang pagsasama nila ng nanay ng bata ay ginawa niya pa rin ang lahat upang maitaguyod ang anak niya. Sa isipan ko ay hindi ko mapigilang humanga kay Juancho. Sa tagal na panahon kasi naming nagsama ay noong ko lang siya nakitang naging dedikado sa isang bagay. At yun nga ay ang pagiging tatay niya. Nagpatuloy ang birthday celebration ni Mama at masasabi kong nawala na rin ang pagkailang sa pagitan namin ni Juancho. Para bang bumalik sa dati ang lahat, Papa Dudut. Naobserbahan ko na kahit matagal din siyang hindi pumunta sa bahay simula nang naghiwalay kami, ay hindi pa rin nawala ang pagiging malapit niya sa mga kapatid ko. At mas lalo na nga kina Mama at Papa. Pakiramdam ko ay mas naging close pa sila noong gabing yon, pero ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan
ay ang walang tigil na pangaasar at pambubugaw sa akin ni Mama para sa ex kong si Juancho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero syempre, Papa Dudut, alam ko pa rin ang limitasyon ko. Hindi na kami ni Juancho at may boyfriend na ako, at kahit na may pinagsamahan kami ay hindi naman magandang makihalubilo ako sa kanya na parang tulad pa rin ng dati. Kaya kahit panay tukso at pasaring ni Mama sa amin ay hindi ko na po sinasakyan. Doon ako nagpaalam sa kanila na matutulog na, pero ang totoo ay makikipagtawagan ako kay Allen sa cellphone. Kinuwento ko kay Allen na pinapunta ni Mama si Juancho sa bahay namin, pero nilinaw ko sa kanya na wala na akong nararamdaman sa ex ko dahil siya ang mahal ko. Kahit na hindi ko nakita ang reaksyon ng mukha ni Allen, alam kong nagulat siya base sa tono ng boses niya. At nasaktan ako dahil ayokong isipin niya na posible pa kaming magkabalikan ni Juancho. Sa huli naniwala at nagtiwala sa akin ang boyfriend ko. At nagpatuloy ang pag-uusap namin sa cellphone hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, inis na inis sa akin si Mama dahil hindi ko raw binubuksan ang pinto ng kwarto ko. Nang tinanong ko kung bakit ay syempre raw magpapaalam sa akin si Juancho at ang anak nito dahil uuwi na sila. Humingi na lamang ako ng pasensya kay Mama at sinabi kong nakatulog na ako sa sobrang pagod. Lumipas pa nga ang mga araw, excited ako dahil malapit nang sumapit ang birthday ng boyfriend ko. Gusto ko siyang sorpresahin katulad ng ginawa niya sa akin noong birthday ko, at gusto kong iparamdam kay Allen na mahal ko siya, na mahalaga siya sa akin. Pero nahihirapan akong mag-isip kung paano ko yon gagawin. Noon kasing kami pa ni Juancho palagi kaming nagse-celebrate kasama ang pamilya ko. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number at laking gulat ko nang sagutin ko yon, Papa Dudut. Melissa, please. Teka lang, huwag mo muna ibaba. Mag-usap muna tayo. Nag-uusap na tayo, tsaka teka nga lang. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakainom lang, konti. Ginawa ko yun para magkalakas ako ng loob na tawagan ka tsaka kausapin ka. Teka, kanino mo muna hiningi ang number ko? Kanino pa ba? Di sa mama mo. Alam mo namang sanggang dikit kami nun eh. Si Mama talaga? Huwag ka na magalit sa mama mo. Ginawa lang niya yun kasi para magkaroon tayo ng koneksyon ulit. Halata nga. Nung nandito ka, paniasar sa atin eh. Kaya ka ba umalis nun? Tapos nagkulong ka sa kwarto kasi naiinis ka sa pang-aasar niya sa atin? Medyo. Naiilang kasi ako. Tsaka bakit kailangan niya pang gawin yun? Alam naman niyang may boyfriend na ako. Baka kasi mas gusto pa rin ako ng mama mo kaysa dun sa boyfriend mo. Anong sinabi mo? Oo, teka, huwag kang magagalit. Ha? Nakwento lang sa akin ni tita na magkaiba daw kami. Kumbaga, mas gusto nila ako para sa'yo. Hindi raw kasi mahilig pumunta dyan sa bahay niyo yung bagong boyfriend mo eh. Kaya hindi malapit mga magulang mo sa kanya. Pati na rin yung mga kapatid mo, hindi niya close. Hindi katulad ko. Sabi rin ng mama mo, na miss niya na ako. Parang anak na raw kasi yung turing niya sa akin. Sandali, teka ha. Anong teka? Hindi lang ako makapaniwala na sinabi lahat yan ni Mama. Maniwala ka siya hindi. Sinabi niya sa akin yun. Kahit tanungin mo pa siya. Hindi na. Ramdam ko rin naman na ayaw nila sa boyfriend ko, pero hindi sapat na dahilan yon para ipagpilitan nila tayo magkabalikan. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, Juancho. Tsaka matagal na tayong tapos. Melissa, nung naghiwalay tayo, sabi mo mahal mo pa ako. Tapos ngayon hindi na? Parang unfair naman yata, ano? Paano naging unfair yun? Sige nga. Ang bilis naman mawala ng feelings mo sa akin. Ang tagal din natin ha. Nag-live-in pa nga tayo eh. Diba? Napapaisip tuloy ako kung minahal mo ba talaga ako o hindi. Minahal kita para sa kaalaman mo. Pero niloko mo ako. Naghanap ka ng ibang babae bukod sa akin tapos binuntis mo.
At kahit masakit kasi mahal pa kita noong mga panahong yon, pinalaya na kita. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko naman sinusumbat. Nalulungkot lang ako. Bakit? Dahil may boyfriend na ako at masaya ako sa kanya? Tapos ikaw, niloko at iniwan ng babaeng kasama mong gumawa ng kalokohan sa akin, no? Tama ba? Ay, Melissa naman. Huwag mo naman ipamukha sa akin na kinarma na ako sa kasalanan ko sa'yo noon. At bakit hindi ko ipamumukha sa'yo? Ang kapal ng apag mong sabihin na mas gusto ka pa rin ng pamilya ko kaysa sa boyfriend ko. Kinumpara mo pa sarili mo sa kanya kaya lalo ko nabwisit sa'yo. Uy, kumalma ka lang. Pwede? Huwag mo ako sigawan. Masakit sa tenga eh. Hindi kita sinisigawan. Masyado kang ano dyan. Tsaka hindi ka ba nakakahalata na umiiwas ako sa'yo? Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa atin. Ayoko lang magkaroon pa ng koneksyon sa'yo. Si mama lang naman yun ang aasar sa atin pero hindi naman ako nagpadala. Umiwas ako. Sana ganun din ginawa mo. Ano ko gagawin yun mahal pa rin kita. Ano? Oh, huwag mo sabihin na bingi ka na. Ang sabi ko, mahal pa rin kita. Hindi naman ako tumigil na mahalin Kate. Hindi rin tumigil na mahalin pero nagawa mo nga ako lokohin. Ang alam ko, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Napatawad na kita. Pero sa mga sinasabi mo ngayon, parang gumagawa ka na naman ng bagong kasalanan sa akin. Makiramdam ka nga. Ayoko na sa'yo. Masaya na ako sa relasyon namin ng boyfriend ko. Mabuti pa wag na tayo mag-usap. Teka, Melissa, sandali lang. Sandali, wag mo na ibaba. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Huwag ka na magmakaawa kasi wala ka nang mapapala. Huwag mo na akong guluhin. Ang gawin mo, mag-focus ka dun sa anak mo. Papa Dudut, hindi ko lubos sa kalain na tatawagan ako ni Juancho ng nakainom. Hindi ko rin ine-expect ang mga bagay na sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon kundi awa na. Awa sa pagiging miserable niya na karma dahil sa ginawa niya sa akin. Alam ko namang sincero siya sa pagtatapat niya sa akin ng feelings pero hindi na talaga papadudot. Ayoko na dahil tapos na kami. Bukod doon ay may ibang lalaki na akong mahal na walang iba kundi si Allen. Alam ko na nasaktan ko si Juancho dahil sa mga sinabi ko. Pero naniniwala akong kailangan niyang marinig ang mga bagay na yon upang matauhan siya. Okay lang naman sa akin kung close pa rin siya sa pamilya ko. Ako lang naman ang ginawa niya ng masama, hindi ang mga kapatid ko at hindi rin ang mga magulang ko. Pero hanggang doon na lang ang lahat dahil natuto na ako. Sinaktan niya ako kaya ayoko na at kahit na masakit ang mga sinabi ko sa kanya. Alam kong nauunawaan ako ni Juancho. Simula noon ay hindi na siya tumawag sa akin. Hindi na rin siya bumisita sa bahay namin, bagay na pinagtaka ni Mama Papa Dudut. Pansin ko hindi na dumadalaw dito si Juancho Bakit kaya? Hindi ko po alam ma. Bakit hindi mo alam? Hindi na ba kayo nag-uusap? Hindi naman po talaga kami nag-uusap. Kayo lang naman yung may gusto na mag-usap kami. Baka lang naman kasi maisip niyong magbalikan. Hindi ko po yan naisip, lalo na may boyfriend ako. Sana naman irespeto niyo yun. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi po ako sumisigaw. Naiinis lang ako kasi parang ang manhid niyo. Alam ko naman na hindi kayo close kay Allen pero siya na po yung mahal ko at hindi na si Juancho. Hindi naman po yata tama na ipagpilitan niyo yung bagay na ayaw ko porque gusto niyo. Ay, pasensya ka na Melissa ha. Sa totoo lang, sinabi rin naman sa akin niya ng papa mo. Nakwento ko sa kanya na gustong gusto ko talaga kayo ni Juancho na magkatuluyan. Kahit na may anak siya sa ibang babae, handa naman akong tanggapin yun. Basta magiging kayo sa huli. Pero pinaintindi sa akin ng papa mo na mali yun. Unfair sa'yo, tsaka napakamakasarili ko. Buti pa po si papa naisip yun. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya.
Hindi mo rin naman ako masisisi. Close kasi talaga ako kay Juancho kaysa kay Allen. Alam ko naman po yun, pero sana mabigyan nyo ng pagkakataon si Allen na patunayan yung sarili niya sa inyo. Kung alam nyo lang kung gaano siya kabait na boyfriend sa akin, mas maiintindihan nyo kung bakit siya ang minahal ko at hindi na si Juancho. Alam ko naman yon. Siyempre, nanay mo ako eh. Tsaka pansin ko lagi kang nakangiti at tsaka excited pagkausap mo si Allen sa cellphone. Parang bumalik ka sa pagkabata. Tsaka sabi mo nga, siya yung nandyan nung kailangan mo ng kaibigang masasandalan. Siguro, nanibago lang talaga kami ng papa mo at ng mga kapatid mo. Pero sila natanggap na nila. Ako lang yung hindi pa rin nakakausad sa inyo ni Juancho mula nung nagkahiwalay kayo. Ang totoo, sinabi sa akin ni Juancho na mahal niya pa ako. Talaga? O anong sagot mo? Ang sinabi ko, wala na ako nararamdaman sa kanya. Na matagal na kaming tapos at dapat mag-focus na lang siya sa anak niya. O tama rin naman. Hayaan mo, hindi ko na ulit kayo tutuksuhin sa isa't isa. Salamat po, Ma. Na-appreciate ko po yan. Basta anak, huwag ka lang magagalit sa mama ha. Hindi naman po ako galit sa inyo. Inis lang, pero wala na yon. Salamat po ulit. Teka po, si Allen tumatawag, sagutin ko lang. Sige, magluluto lang ako dun sa kusina para sa tanghalian natin. Sige po. Hello, babe? Hi, babe. Wait, greet muna kita ng happy birthday sa pinakagwapo kong boyfriend. Naku, nambola ka pa talaga ha? Hindi ko na yun bola. Sige, pero thank you sa greetings. So, punta ako dyan sa apartment mo? Hindi na, babe. Ako na lang pupunta dyan sa inyo ngayon. Ha? Sabi ko ako na lang pupunta dyan para makasama ko kayo ng family mo ngayong birthday ko. Napag-isip-isip ko na malungkot pala mag-isa. Lalo ngayon na nandyan ka na at ang pamilya mo na pwede ko namang makasama. Ano ba yan? Naiyak naman ako sa sinabi mo. Ha? Bakit naman? Basta, natutuwa lang ako sa'yo. Pero teka, sabihan ko sina mama at papa. Since wala nang oras magluto, magti-takeout na lang ako ng pang-lunch natin. Ako nang bahala. Ang gagawin mo lang ay pumunta rito sa amin, okay? Sure ka? Pwede naman ako mag-ambag. Hindi na. Birthday mo, di ba? Ang mga may birthday hindi dapat pinag-aambag. Hintayin kita rito sa amin, ha? Sigurado ako matutuwa sina mama at papa. Pati mga kapatid ko kasi gusto ka rin daw nila makabanding. Kahit hindi na sa mobile games, magpapaturo raw sila sa'yo mag-chess. Nakwento ko na magaling ka ron eh. Di ba nag-champion ka noon sa school nung sumali ka sa contest? Hala, tagal na nun. Pero sige, tingnan ko kung di pa ako kinalawang sa chess. Hindi pa yan. Tiwala ako sa'yo. So paano? See you later? Yeah, see you later. I love you, babe. I love you more, babe. Happy birthday ulit! Papa Dudut, naging masaya at memorable ang simpleng birthday celebration ni Allen sa bahay kasama ang pamilya ko. Kumpara nung unang beses na pumunta siya sa amin ay mas naging kampante na siya noong araw na yon. Siyempre, dinaldal siya ng dinaldal ni Mama at ni Papa. At masaya ako dahil pansin kong nakakapagpalagayan nila ng loob ang boyfriend ko. Sa katunayan, nasabi sa akin ni Mama na mas gusto na niya si Allen kesa kay Juancho. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Mama sabay iling. Malaki ang pasalamat ko kay Allen nang dumating siya sa buhay ko. Ayoko na silang ipagkumpara ni Juancho, lalo na tapos na rin naman ang aming kwento. Basta masaya ako sa piling ng kasalukuyan kong nobyo. Sa kabilang banda naman ay wala akong ibang hiling kundi ang tulungan pa rin si Juancho ng may kapal upang makaya niyang itaguyod ang kanyang anak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless po sa Barangay Love Stories. At number 1 po kayo sa aming puso. And more power and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.